Hello, good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to Mousekeys channel, ang channel kung saan pinag-uusapan natin all about personal finance and mental health awareness. Okay, as always, I'm not a financial advisor nor a financial planner. So anything na pag-uusapan natin dito, you have to take your own risks and do your own research dahil ang perang pinag-ipunan or pinaghirapan ninyo ay kayo lang ang nakakaalam kung ano ang dapat na gawin. Okay? Lagi lang pag-aralan natin kung ano man yung mga naririnig natin ng mga investment from other people, even from me. Okay? So ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? I have discussed with you earlier kung ano ang dividend investing. So this is a list ng mga potential or profile ng mga potential na mga tao na pwedeng mag-dividend invest. Kasi sila yung mga taong may consistency and pwede talaga na monthly consistent maglaan ng pera para sa investment. Dahil ang labanan nga sa dividend investing ay volume. Hindi naman agad-agad na kailangan malaki yung pera mo na ilalagay, like 100,000 agad or what. Ang labanan dito ay kung lagi ka ba na makakapaglagay as you progress, okay? So, this is not limited, okay? Hindi naman ibig sabihin na nandito sa listahan na to or wala dito sa listahan na to ay hindi na ubra or hindi na pwede mag-dividend invest. So, subjective naman siya. Pwede rin naman na mali rin pala, hindi rin naman pala. Ito lang yung mga observation ko, okay? So, number one, if hindi high-end ang lifestyle. So, mas makakapag-invest ang someone na hindi masyadong mahilig sa mga designer clothes, designer bags, yung mga high-end na mga restaurant dahil maiisip nila na yung high-end something nila ay pwede nilang or pinambili nila ng high-end something is pwede nilang ilagak sa investment na in the long run ay kikita rin naman ng pera. So, that is number one. Number two, dapat ang delayed gratification. What is delayed gratification? So, hindi sabihin mo isang bagay, mapagpapabukas pa naman yan or in the long run na lang yan. Ang gagawin ko muna ay mag-ipon at maglagay dito sa investment ko para in the long run mas lumago siya. Malay mo, yung pera na napalago mo, yun na yung maipambili mo ng pinapangarap mo na na-delay gratification mo na bagay. Pagpalagay natin, iPhone or whatever, okay? Number 3, may significant amount na ng emergency fund. Dahil as I've mentioned, kalimutan mo muna or wag mo munang masyadong isipin ang investment kung wala kang emergency fund dahil hindi pwede na kapag nawalan ka or may nangyari, nawalan ka ng trabaho, may problema sa bahay na kailangan bilhin, ay huhugutin mo kung ano yung nailagay mo sa investment mo. So, dapat may 3 to 6 months ka na pera. Number 4, if wala kang mortgage na malaki. Well, itong sinasabi ko pala ay actually para dun sa mga tao na hindi naman ganun sobrang kalakihan. Kasi kung malaki naman yung sahod mo, 100,000 and above, tapos nasa sayo na yan kung i-invest mo or hindi. Usually ng mga kakilala ko kasing tao na malalaki na yung amount ng pera ng sahod nila or what, choice na lang din talaga nila na hindi mag-invest. Pero sa mga taong tulad natin na hindi naman sobrang lalaki ng mga pera, ito nag-a-apply. Wala kang mortgage sa bangko na sobrang laki. Kasi kung ano ka lang, yung sahod mo is hindi naman ganun kalaki at may mortgage ka pa na binabayaran 20,000 per month or kung ano man, magkano man per month, medyo mahihirapan tayo mag-balance. But it doesn't mean that it's not doable Doable pa rin naman siya. Nasa pagbabalanse mo lang naman din yan. Okay. Number 5, ayan. Para to, yung dividend investing din is para din sa mga walang anak or hindi mga breadwinner kasi meron silang allowance per month. Meron silang pera na magtatrabaho sila. Pwede nilang ilagay, maglaan ng something para dun sa investing part
nila, di ba? So, halimbawa, may kita ka na 50,000 pesos, pwede nilang ilagay yung 10,000 pesos. Something like that. Kasi wala naman silang anak na sinusuportahan and hindi naman din sila breadwinner. Number 6, hindi malaki ang expenses ng anak. Like me, kaya rin ako nakakapag-invest yung part ng income namin or yung pera or yung sahod is may nailalagay ako, may nailalagak ako kasi hindi siya paycheck to paycheck at nagkakaroon naman ako ng allowance para dun sa monthly na paglalagay dun dahil yun nga, ang anak ko is public school, meron akong tinakel na vlog with regards to that one and meron naman hindi naman ganun kalaki ang expenses niya sa school. So, that is something na mga ganitong uri ng tao, pwede ring magkaroon ng investment and magsimula ng dividend investing. Okay, so number 7, best if meron ka ng sariling bahay and lupa. So kapatid siya ng walang mortgage, madali na lang makakapag-ipon kapag ka meron ka ng, o tapos na yung paghulog mo, let's say sa bahay, or meron ka na talagang bahay, like may namana ka naman, or meron ka naman talagang bahay na, yung husband mo may bahay na talaga. Yun, so kung meron kang kita, might as well, hindi ka naman nagbayad ng bahay, mailalagay mo din siya or nailalagay din ng mga taong ganito yung pera nila sa investment. So that is number 7. Number 8, may business to support. So meron ka ng business, yung kinikita ng business mo, pwede mo siyang, instead na gastusin mo siya, ilagay mo din sa business ulit. And at the same time, yung part nun, kung meron pa, is mailalagay mo sa investment, which is dividend investing naman, para dalawa yung kumikita, dalawa yung umiikot. Yung business mo, and then yung investment mo. Okay? Number 9, kaya mo ang long-term investing kasi ang long-term or ang dividend investing is long-term yan. Hindi siya pwede yung maglalagay ka ngayon, tapos after ilang months, ilang years, it will take probably 5 to 10 years bago mo makita yung resulta. For me, bago ko siya nakita, dahil maliit lang naman yung nalalagay ko lagi, but consistent, siguro 7 years, 5 to 7 years bago ko nakita yung compounding niya, bago ko nakita na medyo nagkakaroon na ng significant na galaw din sa mismong ginagawa ko. Okay? And in addition to that one pala, boring investment. Ang dividend investing is boring investment talaga siya. Not like the crypto or yung mga growth stock na talagang minsan mag-i-spike siya ng malaki. Ang dividend investing ay merong capital appreciation and meron dividend. Minsan ang capital appreciation niya mataas din, minsan hindi. Pero kung long-term, kung dividend investing ka naman, more on long-term kasi yung tinitignan mo dyan eh. Yung dapat every period, whatever period yan, is meron kang dividendo na matatanggap. Okay? So, yun yung focus natin, yung dividend ng mga ganitong uri ng tao. And the number 10, may work pa rin. As usual, may work. Kailangan yan dahil hindi ka naman magkakaroon ng passive income kung walang pinanggagalingan active income. So, as long as na may work ka, maganda dahil yun ang pinanggagalingan ng every month na pera na ilalagay mo dun sa pinag-i-investan mo. Number 11, last but not the least, napapansin ko best siya sa mga introvert. Kasi yung mga introvert like me, hello, kaway-kaway tayo sa mga introvert. Usually, masaya na tayo na minimalism lang. Yan, konting kape lang. Konting kape lang sa umaga. Tingin-tingin lang sa kung saan-saan, di ba? So, yung mas madaling nakakaipon yung mga ganito kasi tahimik lang yung mga yan. Tahimik lang na nag-iipon. And kapag nakatanggap sila ng dividend, masaya na siya. Masaya na kami kahit na 100 lang yung dividendo namin. Pinapaikot namin ng pinapaikot. Kasi usually sa mga hindi introvert, yun talaga yung madalas maghanap ng, ay, ayoko niyan. Pagka meron nang nagsabi sa akin ng, uy, magkano ba yung yung dividend na nakukuha mo? Ganito lang. Naku, ayoko niyan. Ang bagal naman pala ng
ng growth dyan. Ayan, usually hindi introvert yung mga ganon kasi gusto ng mga ganong uri ng tao na mabilis yung pacing. Ang mga introvert, mababagal lang yung pacing yung mga yan. Nag-iisip, yan, tinitignan, mahilig yan sa mga boring na mga stuff. So, para din sa kanila yung dividend investing. Alright? So, as always, I'm saying, this is not something na naka-box lang, na ito lang talaga yung mga taong pwedeng mag-invest. As I've mentioned, it really depends sa tao. Pero ito lang talaga yung mga napapansin ko na madalas nagtutuloy ang pag-i-invest and nakukontento sa dividendo na natatanggap or nakukuha or ginugol nila. Okay? So I think that's it for me. If you have any questions or suggestions, please feel free to comment below dito sa aking channel sa YouTube. We also have a community and please subscribe to my channel, especially if may nabibigay naman akong value sa inyo at sa inyong investing and financial journey. Alright? That's it for me. See you when I see you on my next video. Bye-bye!